good afternoon to each and everyone. Welcome sa atong afternoon service. Nagpadayon ta mga igsoon sa People in the New Testament, ika-170. Nga pagtuon na to, nagpabilin ta mga igsoon sa The Life of Paul, ika-unom nga bahin. Let's all stand, magampo ta please. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this opportunity to hear once again sa mensahe, Lord, gikan sa imong pulong. And I pray that you will use me once again and allow us, O God, to learn principles that we could use to serve you, Lord. And I pray that you will prepare the heart of each and everyone this afternoon na mahimo ming submissive sa imong pulong, Lord, and to allow the Holy Spirit to take control of our life today. And this is for your glory, Lord, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The Life of Paul. Ika-unom ni mga igsoon sa atong punto, ani nga pagtuon nato sa kinabuhi ni Apostle Paul, which is Paul the teacher. Si Paul isip usa ka magtutudlo and magwawali. Alright? So Paul's letters guides churches and believers, showing us the importance of sound doctrine and encouragement in teaching. Unsa ka importante ang pagtudlo? Unsa ka importante ang pagwali sa pulong sa Ginoo? Unsa ka needful o unsa ka urgent ang iyahang kanang need, no, nga masabwag ang pulong sa Ginoo sa mga katawhan. So muna ato isgutan karon mga igsoon. Number 1, he preached with urgency. Do not give push. Dili pwede unya, dili pwede ugma ang iyahang prinsipyo mga igsoon. Now, preach the word now. In 2 Timothy chapter 4 verse number 2 sa primero nga bahin, ingon sa Bible, preach the word, be instant in season, out of season. Ang mga Kristohanon karon season. Ay, di ta magkuan ron kay mura gadag uman, muuwan. Unya, pagkasunod adlaw, di ta kay peting inita po doy. Di ba? Naagyo tayo reason not to go. Pero si Apostle Paul, wala siya reason not to go. In any circumstances, in any situation sa kinabuhi, walay season. On season, out of season, preach. Ingon ana siya ka determinado. In Acts 20:20, according sa iyang gisulti, wala gyud siya gipugngan ani mga kaigsunan nga mensahe. Tanan nga gikinahanglan nga mga mensahe para sa mga tao nga angay maminaw, wala gyud siya gipugngan. In verse number 20 sa Acts 20 mga kaigsunan, ingon sa Bible, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly and from house to house. Tanawa, dili siya mo pugong-pugong sa pagwali, sa pagtudlo, sa paghatag sa kanang mensahe ngadto sa mga tao. So in other words, mga kaigsunan, dili siya respecter of person, just like the Lord Jesus Christ. Kaya usahay kanang, kanang murag kailan ni nakuda. Ingon na ba? Pero iya jud gitudlo Iya jud badlongon kung angay badlongon, giyahan ang katong magpagiya, unya i-encourage ang katong mga nagluya, ug unsa pa iyang buhaton mga igsoon sa mga Kristohanon, ug ang pagwali sa ebanghelyo ngadto sa mga dili luwas. He kept back nothing in teaching. Mao na nakalindot in 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9, verse number 16. Ang pag-consider niya sa teaching mga kaigsuonan, necessity. Kung ang mga Kristohanon pa lang ang consideration sa pagwali necessity,
Mura magpagkaon ba? Hindi, pwede, hindi ka mukaon. Dali ra kaayo, makakita yung disipulon. Ingon sa 9:16, mga igsoon, ingon sa Bible, "For though I preach the gospel, I have nothing to glory of. Nga naman, for necessity is laid upon me. Tanawa unsa iyang consideration. Woe is unto me if I preach not the gospel." Makauulaw ko kung dili nako iwali ang ebanghelyo. It's very important that the gospel should be preached throughout the world. Now, we cannot go throughout the world yun literally, pero we can support mission. We can send someone. We can support somebody to preach the word elsewhere. Nga dili ta makaadto mga kaigsunan. Pero unsa kanindot kung capable ta mosuroy pod ana mga lugar. Amen? We have supported some in Cambodia, Vietnam, Indonesia, unsa pang lugar sa Asia, Laos, Thailand. We have supported missionaries around the world. Unsa kanindot kung makatuyok ta ana nila. Not just to encourage them by sending our support, but also going there and, fellowship with them, encouraging them, nga naarami diri. Unsa kanindot na? Mo nagipangpugnan sa yawa nga dili mahitabo. Mo na si Apostle Paul, it is not only nga nagtabang siya nga ang support mapadala mga kaigsunan, usahay siya gyud mismo ang mudala. Usay siya gyud mismo ang mutuyok dito sa mga missionary para iyang i-fellowship, para dasigo niya mga igsoon. Ingon anak kahanson si Apostle Paul. Mo na nga para niya instant yun this is necessity. Dapat dili nila ngayon. Mo ni gikinahanglan niyo siya makauulaw ang akong kinabuhi kung dili muwali sa ebanghelyo. So, a true teacher speaks God's word faithfully, whether people are ready or not. Na ang pure or ang true teacher, mutudlo yun. Mutudlo. Whether ready or not, tudlo. So, muna si Apostle Paul, mga igsoon. Number 2, he corrected with patience. Di ata dire, so kwahi kitang Apostle Paul. Si Apostle Paul, he corrected with patience. According to God, 70 times 7 ang imong lugway sa pasensya. Mao nang gitawag sa Bible mga igsoon nga ang fruit of the Spirit apil ang long suffering and patience. Because it is being required to the believers nga kung mamadlong ta with patience. Kasi mo ang kondire nga guilty ta ani. Nga wa gyoy pasensya mga kaigsunan. Ang atong pagpamadlong. Ang katong mga madlongon ayaw sa mo gara-gara diha. Hindi mo, ay salamat. Yes, naanak ko'y lugway sa pagpamadlong. Dili sa namao kay ang Ginoo nay mo tikdol nimo, luoy pod kayo ka. Now in 2 Timothy chapter 4 sa sunod nga bahin, mga igsoon, 2 Timothy chapter 4. Ingon sa verse number 2 sa last nga bahin, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Nagilong suffering Sa ato pa, sukad pa sa una, dagahi nagyugo ang mga tao tudloan. Na-feel na ni Apostle Paul. Kung kanyahay na mga kaigsunan, ang mga Kristohanon karon, ambot lang kung ni mas ni grabe ba or parihara ba, basta na agigahig ulo. So kanang gahig ulo, dili na sila problema kung dili na to problemahon. Kung ato ning dadon mga kaigsunan, ang gidaladala ni Apostle Paul,
nga nabuhat niya ang buluhaton with joy lang gyapon, despite sa mga hard-headed believers, dara iya sikreto, with all long suffering. Gidagin niya tanan, wa siya gibilin. Mo na kita mag-antos ta ginagmay mga kaigsunan, di lang ta magkuan ay. Di ta magkaugtas. Di ba no? Di na ito ugtason atong kaugalingon, kaya naan naman diri. Verse number 3. Ngano man nga kinahanglan man na nato buhaton, ngano kinahanglan mga dili hunungon, kay kung atong pasagdan, nga dili nato tudluan, labi na katong medyo gaigahi mga igsoon. According to verse number 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Unsay gibuhat nila, ingon si Apostol Paul, kung pasagdan na sila nga kanang patuyangan sa ilang gusto, sila na mamilig magtutudlo. Nga suitable sa ilang pandungog, suitable sa ilang baruganan. Og until now, mo na nahitabo mga igsoon. Dagha mga kamimbruhan sa simbahan nga dili kaanto sa pagbadlong sa pulong sa Ginoo sa magwawali. Ang ilang gibuhat naghimo og ilaing ilahang pundok para suitable ang ilang paminawon. Kontrolado nila ang magwawali. Mao ni gibuhat kana mga tawhana wala na nangakuan na wala ka-endure sa sound doctrine. So kung maapil ka anang punduka, mawagtangan jud ka anang sound doctrine gyud. Kaya di naman na idukdok diha. Dili naman na siya ipadayon og tudlo. Mo na delikado nga mga tao nga kanang wala na nagsunod sa doktrina, mo man what is right. Dili na sundon, dili na likayan na, ang mao na kuyaw kaayog masugamak ka ana klase mga tawhana mga igsoon, having itching ears. Tanawan lang gibuhat but after their own lust shall they heap to themselves teachers. Sila na gapili. Di ba? Sila na magbuot kinsa pawalihon, sila na magbuot kinsa ila paminahon. Ayaw ta anak Pastor Gonzalo kay isog kayo na. May gani dili si Apostle Paul inyo. Wala, we need preachers mga igsoon nga dili mabutan sa mga congregation. Amen. Kay naagi congregation nga sakitan badlungon ba? Muna baking istorya sa preacher hinay-hinay lang pastor kay naghapdos ra kay ba. Kung dili gani tugutan mamutos. Mangitag laing simbahan or maghimog iyang simbahan. Ang gitawag sa Bible ana wala na sound doctrine. Dili man sila ka-endure. In verse number 4, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Wala na. Galatians 6:1, instruction sa Ginoo unsao man nato pag atiman ang katong mga naobertikan in tao sa sala. Ato ba na silang kulatahon? Ato ba na silang biayon? Ato ba na silang sawayon? Ingon sa Bible, brethren, if a man be overtaken in a fault, si tawag ana, nakasala, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Mangoreksyon ta with patience. Because it is in the spirit of meekness. Mana kung wala tay hiyas anak mga igsoon, wala tay gasa anak sa pagpamadlong ba, basig maka-offend hinuon ta no? Kay spiritual gift man na. Mo na kamong walay gasa ana nga sa dihang mamadlong mo mga kaigsunan murang nag-imog panitan, ayaw na lang sa pamadlong oy. Ayaw lang sa pamadlong kay matiwasan unya. Imbis kuha na to matabang paunta kay himatyon ra namatay na hinuon.
Nasamot na yun og kawagtang. Di ba? Pero sa wali, wali diha. Pero inig istorya na nimo, inig tambag, careful ta eh. Kay naagi ingos Bible restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself. Kay basin ikaw na pud sunod, who will help you? You will also be tempted. Mabiktima sa kag apil. Mo na siya klaro ang isulti sa Bible in Titus chapter 2 verse number 1 to 5. 1 to 5 mga igsoon. Sa Gino's Bible, but speak thou the things which become what? Sound doctrine. So ang mga tao nga di kantos ani mohawa. Verse 2. Tanawa sa reason nga kinanglan sound doctrine. That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. Kinahanglan mo endure jud ka sa kamatuoran. So kung nabadlungan ka sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo, sa gubangan jud na, ayaw ka suko, ayaw ka lain, ayaw ka discourage, ayaw layas. Kinahanglan imo ginang sugubangon, sakit man ni. Oh, sakit kay naa man kana. Di ba? Ang katong dili libat kung ino nimo libat. Di ba? Gito siya libat hindi mo ta libat ano. Pero ang libat masuko jud. Nga naman, naaman siya anang problema ha. Motong, ang mga tao nga naa sa sala, mga igsoon, basta imo ng badlungon, malain. Unya, unsa may pulos aning pulong sa Ginoo, kung dili iwali ang kamatuoran. So muna iwali jud. Unya, ang rason mga kaigsunan para ang mga men mulig-on. Kaya importante sa mga men nga lig-on ta. Amen mga lalaki. Dapat imo nang ipakita imo pagkalalaki. Oh. Sa pay gingon diri. The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given too much wine, teachers of good things. Ang mga laki, wag gyud diha tagai og not too much wine. Kaya ang mga lalaki, di ni kasabot, hantod asa dataman. Ang mga babay, gitagaan og chance not too much wine. Para asa man na? Para sa health. Kaya bang stomach problem. Kutsaraon man na. Ipainom. Ang uban sa gulan nag-ginseng, sa gulan o kanang mga unsa pa diha nga kanang gamot-gamot, ang uban butang agbitin sa ininsik, ang uban baki may butang. Dito nasa mga school gikuan dito gi-preserve. Nagtuo silang imnon. Di ba na sa mga eskwelahan? Ipambutang diha, gigarapon. Nganong saan man nila ha? Gi-preserve dito. Pero naagyo mga igsoon, gi-allow nas Ginoo para sa mga babay, kay naa ni sila mga stomach problem kasagaran. Dysmenoryahon, unsa pa na diha, wata kay bawg unsay mga dosage ana mga igsoon, pero ay jug basuha. Kay kanang baso, too much na. Na? Kutsaraa lang. Hindi pwede luwag, pastor. Ni hangyo pa dyan. Unya ka na pa yung luwag nga laom. Pagkaw sa sabaw. Tarungan ninyo, paminawang Bible. Not given too much wine. Dara importante. Teachers of good things. Di ba? Who is responsible sa mga young people ng mga babay? The aged woman. The aged woman. Tanawa. Verse 4. That they may teach the young women to be sober,
to love their husbands, to love their children. Makaguide ang mga older women. Di kaya mga older women, sumusukol kayo sa ilang bana. O sa may tudlo ninyo sa mga younger generation. Awayon kay kasi mong bana, pag andam na agbunal. Unsa man nga mga aged women, oy? Pagtarong mo, good things ba good things? Ang inyong itudlo sa mga younger women, good things. Para mahimo silang sober, dili sobra. Sobra ka maldita, sobra ka sumusukol, sobra ka luuran, sobra ka silusa. Aba? To love their husbands, to love their children. Kay kasagaran sa mga younger nga mga kuan kana mga sayo kayo nga minyo. Ang ilang anak usay mapasagdan kay tuwa sila sa samin. Pasag na lang anak diha, gagisigig siya sayaw at tubangan sa cellphone. Ga-TikTok, panggatas. Ay sabad diha, panggatas nini mo. Kaluoy. Tudluan, kinahanglan matudluan na silang mga younger. Verse 5, to be discreet. Apil diha, chaste. Keepers at home. Kaluoy anong babae nga di ka mao manilhig. Di ka mao manlaba, di ka mao mamilo, di ka mao mamalansa, di ka mao magluto, di ka ila sa mga ingredients. Naunsa man ning bayhana. Nawa, keepers at home, good, obedient to their own husbands. Dili kay kung kano sa madunggan sa laing bana, di pa ka mutuo sa imong bana. Dapat adto ka sa imong kaugalingong bana, mubilib. Adto ka maminaw that the word of God be not blasphemed. Kay perting luoyan nimo, tuon kay kat kaayo sa pulong sa Ginoo, nagsunod ka mga kaigsunan, naadyo kay personal devotion, pero di ka mutuo sa imong bana. The word of God is blasphemed in your heart. Napakauwawa nimo ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mao na importante man ay magtuon ta. Kung saan nga pagtudlo kung di ta magtuon. So ang mga babae importante magtuon pud mo sa pulong sa Ginoo. Pero kung dili ka karespeto sa imong bana, dili ka kasubmitar sa imong bana, tanawa ko sa gingon sa Bible na blaspheme ang pulong sa Ginoo. Mo na importante kaayo nga ayaw jud mo sukol gyud kay wa gyud may bout lagi. Tay pa oy mga asawa oy pag amen mo dihag kusog. Suguon pa mo. Ang trabaho ninyo sa inyong mga bana, tabangan lagi ninyo inyong bana nga mo succeed. Tabangan ninyo nga kanang mahiluna ang iyang utok, ang iyang hunahuna kasing-kasing, mahiluna ba para maka-fight siya sa mga pahinanglanon. Kay naam sa siya kanang duty sa pamilya. Di ba? Dili kay hapit na lang nimo, igaid na imong bana. Dili ingon ana ang sakto. Ma-blaspheme ang pulong sa Ginoo. Hinumdumi na. Amen? So mo nagibadlong ni Apostol Paul, naliman ka pila ka buk babae ingon ani, pila ka buk lalaki nga ingon ana nga dili magtuon sa pulong sa Ginoo. But he corrected with patience. Apostle Paul corrected the people with patience. So every believer should be able to teach with sound doctrine. Importante kayo ni. Mo na magtuon gyud ta. Na ayog paltahi ang simba, pagtuon sa pulong sa Ginoo by yourself. Ayog huwat nga i-feed ra ka mga igsoon. Kay kaning maghuwat ra og pakanon kanang hungitan ba? O karon diri, mura man mo gihungitan ba? Mura mo og kanang kuan naminaw ra mo nya naay nagsige istorya sa pulong sa Ginoo. Unya kanang depende imo itunlon o di nara sa nimo. Pero lahi gyud personal devotion because it is your personal feeding. So katong walay personal feeding, mura kang nasa ospital mga igsoon nga maghuwat ra og hungitan.
Masakit to nga klase nga Kristohanon kanang walay personal devotion. Dapat kitang tanan able ta mo teach, capable ta mo teach. A faithful teacher corrects error with love and teaches truth with patience. Kay sakit kay truth iwali mga igsoon. Hapdos ang kamatuoran iwali. Unya kung dili pod iwali ang kamatuoran, mga saag man pud tatanan. Di ba? So kinahanglan iwali gyud siya. Ikatulo, he endured opposition. When you begin to teach and preach the Word of God, you are inviting opposition. Unya lahi ra maning opposition mga igsoon, led by the devil bayan na sila. Unya mubuhat na sila sa tanan kaya nila mga igsoon just to kanang disrupt you. Just to stop you and to destroy your focus. Mo na reason nganong naa na sila. In verse number 5 sa 2 Timothy chapter 4, balik ta sa 2 Timothy chapter 4 verse number 5, tanawan sa gingon, but watch thou in all things. Unsay gisunod? Endure afflictions. Do the work of an evangelist. Make full proof of thy ministry. Ayaw quit. Naay oposisyon, ayaw hunong. Naay mangaway nimo, ayaw hunong. Nga naman, naay ni promise mga igsoon, I will fight for you. Pero kung imong i-fight to mga nangaway nimo, inilagay mo na ang batas sa iyong mga kamay. Apil na kabunalanan sa Ginoo. Kay nganong nisukol magka. Di ba? Nya usay sakit kaayo kung ang believers mausay magamit sa yawa para mangaway sa lain nga believer. Mahitabo man na. Kay naa magyud magamit ang yawa mga igsoon. Way problema na mga unbeliever kasabot man ta nga dili gid sila maka-accept nato. Mo na inig adto nato sa ilang lugar, labi na mag-visitation ta adto sa ilang lugar, murag tan-aw nila nato, murag ba og kanang kung naapalay mo mutunga na sa ibabaw-baw unsay suod sa ilang utok. Mabasihan gyud nato sa ilang dagway nga wa gyud sila kauyon. Pero naagi malipay gyud nga makakita sa mga taong nagdaladala og Bible. In 2 Corinthians 4:5. 2 Corinthians 4:5. Now kung sige yung Bible. For we preach not ourselves, maunay reason nga si Apostle Paul maka-overcome sa mga oppositions tungod sa iyang giwali. Tanawa iyang giwali ha? Ako balikon sa verse number 5. Kinsa iyang giwali? For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord. And ourselves, unsa may consideration? Your servants for Jesus' sake. Mao na nga pag naay mag-persecute niya, sulugoon raman ko. Padayon lang ta ni. Sulugoon raman ta. Ang importante ani mawali si Jesus. O mao na nga wadyoy opposition nga makapugong ni Apostle Paul. Unya nakasabot siya tingali ha sa iyahang kuan wa man gisuwat diri. Pero tingali sa iya, sa hinahinay nga siya na pwede pang persecute, na-realize niya ba, mauli ay itong akong panggukdon, di yun manghunong. Mauli itong si Stephen, nga hantod sa iyang katapusang ginhawa, wag yun ni buhi sa iyang pagtuo. And I believe kato mga experiences niya, mga kaigsunan nga nakita niya, nga mga believer nga iyang ipang persecute, nagpadayon gyapon, usa na nga nag-fuel niya sa dihang siya na. Kay di gyud kumutuo mga igsoon nga sa dihang gipili ka sa Ginoo ang kinabuhi nimo pagka-unbeliever walay lesson dito. Yes. Naa gitoy kalabutan sa imuhang ministry unya. Amen. Kay tanan sa atong kinabuhi is part mga igsoon sa atong misyon aning kalibutan na. Mo nagkuhaon gyud nimo tanang lesson nga magamit nimo. Mo na si Apostle Paul karon nga siya nay gigukod mga kaigsonan. Una, kay baw siya unsay style sa mga manggukod.
O di ba? Kay bawo siya asa sa tago, kay bawo siya asa kano siya gawas, kay bawo siya asa safety. Mabili to gina siya Paul, ayro sa adto Paul kay delikado kaayo. Yun siya. Way problema na niya. Wa man sad nako gi-consider akong kaugalingon nga importante. Ang importante ang mensahe sa Ginoo. Wa siya kahadlok bisan hantos kamatayon. Okay ra ko. Di ba? Pero experience na magud niya gud. Sayon ra na sila. Wa man sila katunga ni Apostle Paul before nga siya pa'y magkuan, siya pa'y mag-persecute. Mo na nindot kaayo mga igsoon nga kung kanang usa ka tawo kanang grabe kay experience sa kinabuhi, unya ma-save. Na, kung bugoy-bugoy na, di na mahadlok mo adto ang mga slum area. Unya magsulwining dito bisan pag nay nag suksuk-suksuk diha og mga hinagiban mga kaigsuonan. Di gina mahadlok mo doon. Mutudlo na sa pulong sa Ginoo. Nanginahanglan ba na silang kaluwasan? Yes. Oy, nanginahanglan na mga kaigsuonan. Kung kinsa may bugoy-bugoy diri sa una be, adto mo dito. Sudla na ninyo dito. Dad-i sila og paglaom. Kay naa gani maluwas ana mga kaigsuonan, awa na. Libre ka nag security. Libre kag security bisag asa pa ka mo adto. Di ba? Kanumdo mo atong kanang staff sa katipunan sa una. Nga akong giisgot, nga gi-snatch ang iyang bag manawala, gikawat. Pagkauman, gi-report niya dito sa iyahang mga estudyante, nga akong bag gikawat, giingon lang usa, ma'am, what lang kadyot, ma'am. Nangutan na diin dapit. Kibaw sila kinsay assign ang mga dapit diha. Pagkataon-taon, nagdana sa bag. Protected ka. Mo may kanang ministry, to aman siya dito sa kanang peer dapit ba? Baka daghan diha. Nung mo kumpiyansa na magbarubarog diha mga kaigsunan anang peer kay naana sila tulumanon diha. Ikaw kumpiyansa kay ka, madugay mo, wagtang na imo gipang bitbit og kalit. Pero kung naghatag kag panahon og times pagtudlo, ay protected ka. Mana si Apostle Paul mga igsoon, naka-endure siya tungod sa iyang giwali, tungod sa unod sa iyang mensahe, ug tungod sa iyang experience before sa iyang pagka-persecutor. In Colossians chapter 1, 28 to 29. Ingon ang Bible, whom, kinsa man ang whom diha? Jesus Christ, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Reason nga nung gi-overcome ni Apostle Paul ang mga opposition, because it was his mission nga ma-present niya ang mga tao ngadto sa Ginoo mga kaigsunan, perfect in Christ Jesus. Na kung dili niya ma-intune ang kinabuhi sa usa ka tawo ngadto ni Kristo, unsa o mapagka-Christ-like. Di ba? So ang mission ni Apostle Paul mga igsoon, dili lang kay teaching lang. Naa siya'y goal as a teacher. So kamo mga Sunday school teacher dapat naamoy goal. Ang mga preacher dapat na ay goal. Mo na mag-goal mga igsoon kung dili makasunod ang mga membro kay di man makaabot ka sa goal. Ya gubat ni mga igsoon. Nakita mo gubat sa Kristohanong kinabuhi sa matag simbahan? Gubat ni, naay dakong kadaugan nagpaabot, pero lisod kay nato abton tungod kay grabe sa naggubat tungod sa kadako mga kaigsuonan sa blessing. Tungod sa kadako sa talan-awon, tungod sa kadako sa misyon nga gihatag sa Ginoo aning simbahan, ingon ana ka grabe kalisod ang pagsagubang sa gubat. O tanawa, ikaw mismo, makabantay ka. Huwag ka kasabot, nganong negative ka. Di ka kasabot ba? Sa imong kaugalingon ba? Nganong di mo ko kasunod? Try to ask yourself kuno.
Nganong mulihis jud ka sa teaching sa imong pastor? Wa mo kabantay ana. Nga murag na kay imong kalibutan sa simbahan. Na kay imong kaugalingon nga ministry kintahay. Wala man na siya pulos. Kay dili man ni kay gitagaan og authority to guide God's people. Nga kung sundon lang yun nato ang giya sa Ginoo mga kaigsunan, He can lead us to victory. Amen. Then maangko nato mga igsoon ang talan-awon mahinay-hinay kay tabo sa ato ang kinabuhi isip usa ka simbahan o makita nato ang panalangin sa Ginoo mga igsoon, mga tagak na. Karon lain pa may nangatagak ron. Di man panalangin nangatagak. Di ba? Ang mga Kristohanon man nga walay klaro. Pero at least, mga kaigsunan, ang Ginoo nagakupot nato diri. Naay oposisyon, magligon ta. Kay kung di ta magligon, agoy. Inigdas magsunod sa yawa, mga igsoon, wa na, lagpot na ta. In verse number 29, whereunto I also labor, striving according to His working, which worketh in me mightily. Paminawa si Apostle Paul. Nganong naka-survive o naka-overcome siya sa oposisyon, not only because of the person he preached, but because of the person who works within him. Amen. Amen. Klaro kay statement ni Apostle Paul, it is not me, it is Christ. Amen. Worketh mightily in me. Muna dili na to ang kunon igsoon kung main laki ta muwali, main laki ta manudlo, main laki ta mo kanang mo fight sa mga kanang circumstances sa kinabuhi, dili ikaw. According ni Apostle Paul, mga igsoon, he labor, striving, according to who's working? He's working. According to Christ working, which worketh in me mightily. Mo na kung si Kristo dili mo lihok sa imong kinabuhi, mo nang watay mahimo. Because this is the work of the Lord. The Lord should be the one to work within you. Di makaya na to niyo eh. Muna, ang akong makaya na gyud sa inyo ha, is to preach to you the word, which is the Lord. Iwali na ko ninyo, na sa inyo ha ang pagdawat o pagsunod. Kay imo po ng responsibility. Kung dili ko muwali, then di na ka manubag, kay wa man ako giwali. Pero nawali man mga igsoon, nahatag man ang instruction, naa sa imuha ang tulubagon, kung imo ba ng sundon, imo ba ng buhaton, para makadaog ta. Diba? Kanang ito mga, ibutan na to, imagino na to mga igsoon, special forces mo. Unya, naatay mission nga impossible. O kinahanglan nga, dili yun ta, synchronize yun ta, kinahanglan, kanang active yun ang ato ang huna-huna, pirmi. O sige, nana instruction diha. Instruction. Asa mo dapit, asa ka dapit, ingon ana, so naka-assign na tanan. Nya dili mo manuman. O say may tabo sa mission. Impossible. O at least natuman. Okay. Kani atong mission impossible ni. So kinahanglan magkuan gyud ta. Wala nanuman oy. Ingon na ang mga kuan niya, mga katawhan niya, mga sundalo niya, success. Ngano man, wa man tay nahimo lagi. Impossible. Mission impossible. Kani atong mission impossible yun for us. And that is why we need the Lord to work within us to make all things possible. Mo na nga paghuma na, special forces man tagyod tinuod. Kay mga sundalo gutas Ginoo. Unya sa dihang gitagaan nag instruction, gideploy na. Wala na, nakalimot na. Impossible. Wa na mo gipa-work si Christ sa imong kinabuhi. Di ba? Asa naman ang ato ang goal mga igsoon nga every year naa kay disciple. Kadugay lang usa ka tuig.
Kada tuig na kay disciple. Pila na katuig sa church? Dapat na kay disciple. Di kita mag-uol mga igsoon o kanang mo purchase ta o property, di ta mag-uol. Kaya nga naman, daghan man disciples. Kaya kanang daghang membro, bugat ng uban diha, bugat. Kasigaran bugat. Kaya mga membro ra na. Nagpamimbro ra ba? Nagpamimbro. Pero kanang disciple yun, mao pa na mo initiate. Are you listening? Maunay mo initiate. Dili na mangita og bugat nga pasanon sa pastor. Kundili mo initiate na nga mupasan together with the pastor. Mao na sila ang mga disciple. Tanawa ha, sa dihang si Apostle Paul gikulata, kinsa may nitabang niya? Disciple. Sa dihang si John the Baptist gipunggutag liog, kinsa may nikuha sa iyang patay lawas? Disciple. Way kahadlok ning mga disciple oy. Ikaw wa kay disciple mga kaigsunan, awa. Way mo tabang nimo. Ingon ana kanindot ang atong kinabuhi. Gi-prepare gyud na sa Ginoo mga kaigsunan nga kung sundon lang gyud ang Ginoo smooth. Do na ay persecution, na ay opposition, but still inside the core mga igsoon nga naa kauban ka ni Kristo, smooth ra gyapon. Dili nimo ma-feel ang persecution. Bisag naa na makasugubang ka. Listen to this. A true teacher keeps teaching Christ even when facing hardship or rejection. Dili makapahunong nato ng hardship or kanang rejection mga igsoon. Kinanglan ato gyud nagsugubangon. Unya di na nato makaya kung wala si Kristo. Mao nang atong paningkamutan nga kaning giingon ni Apostle Paul diri nga naglabor siya striving according to the working of Christ in me. O di ba? Mo nagiingon sa kanang Galatians 2:20, right? Mo sa giingon sa Galatians 2:20? I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ang nag-work sa kinabuhi, si Christ. Kaya nga naman, gi-crucify man niya iyang kaugalingon uban ni Kristo. So, dihan napita, kaya na nimong musagubang. Kaya di naman ikaw. Si Kristo naman, kinsa may makakaya ni Kristo mga igsoon? Di ba? Napay verse nga niingon, if Christ be for us, who can be against us? Oh. What about, I can do all things through Christ which strengtheneth me? Asa naman ang mga bersikuloha, oy? Kung si Kristo ang kuyog nato, siya ang atong kauban, siya'y naglihok sa atong kinabuhi, unsa may di kaya? Kaya ni tanan sa grasya sa Ginoo. So the call is not just to speak or teach or preach, but to live the truth so others may follow Christ. Mao na siya importante na to nga hinumduman. Ang atong calling dili na ni kay para motudlo ta. Kundili manginabuhi ta diha sa kamatuoran para ang uban makatawo makakita nato ug mosunod sila. Kinsa lang sundon ang imong gisunod. Mo na gingon ni Apostle Paul, sunda ko samtang akong gisunod si Kristo. Mo na kita nga mga magtutudlo sa pulong sa Ginoo, dapat siguruhon nato mga igsoon nga nagsunod ta ba? Ang atong tumong nga tuwa ta padong sa mga nanginahanglan sa kanang ebanghelyo. Di ka ilihis na to ang mga tao nga atong gigayran nga dili na sila makakitag kalag. Mo na perting gubata ani mga igsoon. Kaya ang atong kaaway kusog kayo manumbag. Kusog kayo. Gitawag nagjob, kusog ka manumbag nagyana. Sige lag job ba? Jaban ka permi. Unya ang Kristohano man sad mangitag sumbag pod. Adto na sila ma-knockdown. Nga naman, pastor, ano man koy time pastor eh. Duty meron pastor, knockdown.
Di ba? Oh, kanang camp karong December. Pastor, di mi palibon, pastor, kay dako kayo kuan. Grabe ang pinaspasay inig December lagi, pastor. Knockdown. Walay panahon. Nga naman, nagpa-job man. That is not freedom. Sabtan ninyo mga igsoon. If you put yourself in a job for how many years? Luoy ka. Because there is no future there. Kung wa mo nituon ako, paminaw mo ato mga tiguang na interview ha. Unsa may mo kinabuhi sa una? Asa man ka nagtrabaho? Kumusta may mo kinabuhi karon? Manginambog din na, sa una. Ako may nagdatanan sa mga tao diha sa kuwan. Grabe kay siya niya karon, nagunsa naman ka. Because you are working something that is not yours. Diba? Lupigon pa ka atong namunit lata mga igsoon. Basta ka na, iyahan na. Nga kung itukod to niya agbay itong mga lata, mapurma yun ba yung lata? Diba? Lagi ito yung nagkuha na ang ligid tanan, yung gitigom, pagkahuman gihimo niyang bay. Ligid. Ang uban, butilya. Kanang butilya ba? Gipatong-patong tanan, kadaghan niyang butilya, pinakatuig siya namunit o butilya. Gihimong bay, butilya. Di naman kinalag suga, oy. Mga butilya, gipahigda, gipatong-patong mga igsoon. Na, nindot ka dito sa sud, kaya ang lubot sa butilya, to sa sud. Oh, pwede pa ito mo tamnan itong butilya dito o mga tangan ito mo og kuan dito, mga gulay-gulay ba? Ano indot kay imong balay? Lupigon pa. Kaysa manabaho ra ka di man na imo. Inig ka, wa na nimo, wa na gyud kay labot diha. Bisag unsa ka kamayng laki. Are you listening? Basta trabaho mga igsoon, it doesn't matter how long. Wa gyud kay labot diha. Mao na atong gipakigbatukan. O ginaot pa nga maka-realize ta mga kaigsunan through the life of Paul nga naay buluhaton nga dili angay malangay o ang pinakalangayan nga nahimo sa atong kinabuhi si Job. Agree. Grabing langay nabuhat na si Job sa mga Kristohanon. Kay pila ka oras guna ihatag nimo imong panahon dito sa imong trabaho. Wala gyoy spiritual nga trabaho imong gihimo dito. Kasaban man ka. Inigawas nimo diha pa ka magunahuna nga kuan kung dedicated ka. Kaya naman si mga trabahante nga dedicated, why dili bahala nagkapoy ba? Muadto gyud sa iyahang gi-disciple, mag-soul winning jud. Na apan going home, manabi gyud. Pero pila ra man na sila kabuok. Ang kasagaran mga igsoon, nahimo man ang rason nga makasabot pong Ginoo, kapoy gud. Ikaw nakasabot ka unsa iyang gibuhat sa cross para lang ma-share nimo ang ebanghelyo. Sige lang kitay sabton anis Ginoo. Pero nakasabot ba ta unsay investment iyang gibuhat para maabot nato mga kaigsunan kaning pulong? O karon gisugo ta ilakaw na iwali ang pulong sa Ginoo. Nakasabot ta sa iyang gibuhat. Sulod sa 33 ka tuig. O pila pa lang ka katuig sa imong Kristohanong kinabuhi. Pasabton na nimo ang Ginoo nimo. Kasabot Ginoo Kundi ko kasimba ron, kay baw siya, kapoy kay akong lawas. Grabe among trabaho gahapon. Para asa man to? Para tos Ginoo? O unsa may labot sa Ginoo ana ngano siya man imong pangayuag pagsabot? Diha ta nga sipiat mga kaigsunan. So salamat ta sa kinabuhi ni Apostol Paul nga gitudloan ta mga igsoon o ginaot pa. No, naaman na sa Bible, makita man na nato. Hinaot pa nga di ta masilo ani. Kay kung masilo ka, that is sound doctrine nga imong gipaminaw what is right mga igsoon. Kung mag-itching ears ka, amo na you will heap for yourself teachers.
Mamili na ka, kung asa ka. Balik kas Katoliko kay igo ra magkapainom manindog kita. Ipakita ang pag-inig sa unay. Ananaon na gawa, nabalaan na kayo. Ang wala mo na ibaw, isang pasagpa na imong espiritu na. Wa may badlong mga ison. Ganay simbahan nga puno, pirmi kay mag-joker kayo ang pari, oy. Di ba? Di mo lang mga tao adto dito ganahan manimba kay bisag asar magka pwede mo simba. Adto ta dito kay joker kay pare dito. Mao lagi no unsa. Sound doctrine mga igsoon. Sound doctrine is what we need. So thank you. Sa kinabuhi ni Apostle Paul, let's all bow our head. Let's close our eyes. Our gracious Heavenly Father, thank you Lord for the life of Apostle Paul. Salamat sa imong paggamit niya nga nahimo siyang pinaka-example namo Lord sa among pagpangalagad. And please help us, dear God, nga sa among kasing-kasing among gyud ni nga barugan ug among kuptan ang among responsibilidad sa pagpanudlo. And dili lang kay kana, among gyud isiguro Lord that we are with you and you are with us sa among pagpangalagad, so that when persecution and opposition comes, dili may mapakgang, dili may maluya, dili may ma-discourage, kundi magpadayon yun mi Lord sama sa gibuhat ni Apostle Paul. And I pray that you will bless your people, dear God, to think nga dili ni para sa amoa, kundi para ni sa imoha Lord. Ikaw ang reason nganong naami diri. Ikaw ang reason nganong nagkapundok mi. And you are the reason nganong manlakaw mi aron iwali ang imong pulong. So I pray, dear God, nga dili mi magluya-luya o dili namo idili-dali ang buluhaton, kundi amo gyud buhaton, Lord God, with urgency. Salamat kay Lord, and once again in this invitation this afternoon, please bless the heart of your people, dear God, as they come to honor you, to worship you, for choosing us to become your servant at this time. And I pray, dear Lord, na ikaw gyud ang mahimaya ani nga invitation. And again, this is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Karon gitawag ka